Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang pagpapatibay sa South China Sea Code of Conduct. Sa kanyang panawagan sa mga kasaping bansa sa ASEAN, ang hakbang na ito ay para anya mas maprotektahan ang mga karapatang pandagat at maiwasan ang anumang miskalkulasyon dito. Nagbabalik si Alvin Pelobelio para sa report. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-46 na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, nanawagan ito sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na kinakailangan ng madaliin ang pag-adapt sa Code of Conduct on the South China Sea upang maiwasan ang maling kalkulasyon sa karagatan. Ayon sa Pangulo, ito ay upang maprotektahan ang maritime rights, maitaguyod ang stabilidad at maiwasan ang anumang uri ng miscalculation sa karagatan. Binigyan din ni Marcos ang pagpapatuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado hindi lang sa pagpapalawak ng network, kundi maging sa pagpapanatili ng proyekto ng ASEAN values kagaya ng kapayapaan, inclusivity at shared progress. Let me thus urge all member states to remember that to meaningfully engage our partners, we must advance these values and interests, sensitive, of course, to our external partners' respective strengths and challenges. Let us therefore continue engaging our partners not merely to expand networks, but to uphold and project the values that define ASEAN: peace, inclusivity, and shared progress. Una nang nagkasundo ang ASEAN Regional Bloc na tatapusin na ang Code of Conduct on the South China Sea sa susunod na taon sa kabila ng patuloy na issue sa pagkwestiyon sa pagsasapinal ng implementasyon nito. Patuloy ang presensya, pangaharas at iligal na aktibidad ng mga barko ng China kasabay ng pagsakop nito sa halos buong South China Sea na may soberanya rin hindi lang ang Pilipinas kundi kabilang ang Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei. Sa kabila ng desisyon ng 2016 Permanent Court of Arbitration, kung saan nakasaad na walang legal na basehan ang pangaangkin ng Beijing sa South China Sea, patuloy na hindi kinikilala ng China ang naturang desisyon. Ang pinakabagong insidente ng pangaharas ng mga barko ng China ay ang pambabomba ng water cannon sa dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.